Magandang araw mga kaidoks at maligayang pagdating sa isa na namang makabuluhang talakayan. Kaya tara na at umpisahan na natin. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Noong Agosto 2025, naghain si Attorney Romulo Macalintal ng petisyon sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang Republic Act No. 12232. Ito ay batas na nagpapaliban sa eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan at nagpapahaba ng termino ng mga opisyal sa pamamagitan ng probisyon ng holdover. Ayon sa petisyon, nilalabag ng batas na ito ang karapatan sa pagboto na nasa konstitusyon. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng holdover, ang mahalagang desisyon na naging batayan, at kung bakit ito mahalaga. Simulan natin sa mga pangunahing impormasyon, kung ano ang binago ng RN 12232, at kung paano posibleng harapin sa Korte Suprema ang hamon na ito. Ang paliwanag na ito ay para sa mga botanteng Pilipino at mga grupong pangkomunidad, at ito ay base lang po sa aking kakayahan at hindi ito pang expert level, kaya manatili pong nakatutok. Ang RA 12232 na nilagdaan noong Agosto 13, 2025 ay nagtatakda ng 4 na taong termino para sa mga opisyal ng barangay at SK at inilipat ang BSKE sa Nobyembre 2026 sa halip na ngayong Disyembre 1, 2025. Ang gap na ito mula Disyembre 2025 patungong Nobyembre 2026, ito ang tinatawag na holdover. Sa madaling salita, mananatili sa pwesto ang kasalukuyang mga opisyal pagkatapos ng Disyembre 2025 sa ilalim ng holdover rule hanggang sa mahalal at maging kwalipikado ang mga papalit sa kanila. Ayon kay Attorney Macalintal, walang sapat na dahilan ang pagpapaliban at nilalabag nito ang karapatan sa pagboto. Iniulat ng media ang petisyon at ang hakbang ng korte na humingi ng komento mula sa mga ahensya ng gobyerno, ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso at ang COMELEC. Tandaan, ang teksto ng RA 12232 ay tumutukoy sa unang Lunes ng 2026 at ang petsa ng Nobyembre isang issue sa hamon. Bakit? Ito ay undas, araw ng mga patay at karamihang Pilipino ay Katoliko at pinupuntahan ng mga kapamilya na namatay sa sementeryo bilang pag-alala sa kanila. Ang tanong, alin ba ang puntahan ng mga taong ito? Ang botohan o ang libingan? Isang punto na ayon kay Attorney Macalintal, hindi pinag-isipan ang paggawa ng batas na ito. Ano ang ibig sabihin ng holdover? Ito ay nangangahulugang patuloy na ginagampanan ng mga inihalal na opisyal ang kanilang mga tungkulin hanggang sa mahalal at maging kwalipikado ang mga papalit sa kanila, kahit pa tapos na ang kanilang opisyal na termino. Sa madaling salita, nagbibigay ito ng pagpapatuloy sa mga serbisyo ng gobyerno habang inililipat o naantala ang eleksyon. Ngunit sinasabi ng mga kritiko na ang matagal na holdover ay maaring makabawas sa panapanahong pagkataon ng mga botante na pumili ng mga pinuno. Itinuturo naman ng mga taga-suporta ang pagpapatuloy ng administrasyon. Ang legal na labanan ay nagtatanong kung kailan nagiging banta sa karapatan sa pagboto ang pagpapatuloy. Sa kaso ng Macalintal versus COMELEC, Hunyo 27, 2023, sinuri ng korte ang RA Inland 935 na nagpaliban sa 1222 BSKE sa October 2023 at gumamit ng holdover clause. Sinabi ng mga kalaban na pinahinan ng pagpapaliban ng karapatan sa pagboto, ngunit pinagtibay ng korte ang batas bilang konstitusyonal. Ang mahalagang aral dito ay, kinilala ng korte ang karapatan sa pagboto bilang pangunahing karapatan, ngunit ibinigay ang paggalang sa pagtatakda ng batas, maliban kung ito ay lubos na walang basehan. Ang naging batayan ay kung may sapat, mahalaga o matinding dahilan ang Kongreso upang ipagpaliban at ipatupad ang holdover. Ang pagkabuo ng pahayag ay bumubuo sa legal na pamantayan na inilapat noong 2023 at ngayon ay tinutukoy sa petisyon ng 2025. Binigyang diin ng desisyon ang pagbabalanse ng karapatan sa panapanahong eleksyon at praktikal na kapangyarihan ng lehislatura. Dahil nakita ng korte na makatwiran ang pagpapaliban sa kontekstong iyon, ang holdover ay hindi itinuring na paghirang ng lehislatura. Ang president na iyon ay mahalaga upang maunawaan kung paano haharapin ng Korte Suprema ang RA 12232. Paghambingin natin ang dalawang batas. Unang hanay, orihinal na petsa ng eleksyon. Ang RA 11935 ay nagpaliban sa Disyembre 2022. Ang RA 12232 ay nakakaapekto sa schedule ng Disyembre 2025. Inilipat ng RA 11935 ang eleksyon sa Oktubre 2023.
Itinakda ng RA 12232 ang Nobyembre 2026. Binanggit ng RA 11935 ang muling paglaan ng pondo noong panahon ng pandemya. Ang dahilan ng RA 12232 ay pinagtatalunan bilang hindi sapat ng nagpetisyon. Ang batas noong 2023 ay itinuring na konstitusyonal. Ang batas noong 2025 ay kasalukuyang may nakabimbing hamon sa konstitusyonalidad. Ginagamit ni Makalintal ang batayan noong 2023 at sinasabing bigo ang RA 1222 ngayon. Abangan ang lakas ng mga dahilan ng lehislatura. Iyan ang ating hintayin sa oral arguments sa Agosto 29, 2025 onwards. Sabi ni Makalintal, walang sapat, mahalaga o matinding dahilan ang RA 12232 para ipagpaliban ang eleksyon at ipatupad ang holdover. Ikinakatuwiran niya na bigo ang batas sa batayan ng 2023 at sa makatuwid ang probisyon ng holdover ay labag sa konstitusyon sa pagkataong ito. Ang pangunahing argumento, ang pagpapaliban ng walang matibay na dahilan ay naglilimita sa karapatan ng mga tao sa panapanahong eleksyon. Binanggit din ni Makalintal ang mga pagpipilian sa pagbalangkas at pagkakabuo ng petsa, na sinasabing hindi maayos na isinasaalang-alang ng Kongreso ang ischedule ng eleksyon na protektado ng konstitusyon. Hinihiling niya sa korte na ideklara na labag sa konstitusyon ang probisyon ng holdover at ibalik ang napapapanahong karapatan sa pagbot. Hindi lang ito tungkol sa mga petsa. Ito ay tungkol sa legal na pamantayan na ginagamit ng mga korte upang balansehin ang mga karapatan at mga batas. Hinihimok ni Makalintal ang masusing pagsusuri sa mga dahilan ng pagpapaliban. Tinatanong kung ang kaginhawaan o tunay na pangangailangan ang nagtulak sa batas. Noong Agosto 19, 2025, inatasan ng Korte Suprema and Bangkang Senado, Kamara, Executive Secretary at COMELEC na magbigay ng komento sa petisyon sa loob ng 10 araw. Ang mga komentong iyon ay makakatulong sa korte na suriin ang record ng lehislatura at mga dahilan para sa pagpapaliban. Pagkatapos ng komento at posibleng oral arguments, magdedesisyon ang korte kung ang president ng 2023 ay naangkop o kung ang RN 12232 ay hindi sapat. Asahan ang mga legal na bangayan, mga isinumiteng amici curia, at panahon ng deliberasyon bago magkaroon ng resolusyon ang NBank. Sa madaling salita, tinanggap ng president ng 2023 ang holdover bilang konstitusyonal kapag may sapat na dahilan ng Kongreso. Una, nilihan ng Makalintal versus COMELEC ang balangkas ng sapat na dahilan. Pangalawa, sinasabi ng kasalukuyang petisyon na kulang ang RA 2 sa ganong pagbibigay katwiran. Pangatlo, lilinawin ng desisyon ng Korte Suprema kung sapat pa rin ang batayan ng 2023 at kung gaano ito kahigpit na ipapatupad. Ito ay isang mahalagang tanong sa konstitusyon, pagbabalanse ng mga karapatan ng mga botante laban sa praktikal na desisyon ng lehislatura. Sa praktika, ang resulta ay nakakaapekto kung kailan makakaboto ang mga mamamayan at kung gaano katagal mananatili sa pwesto ang mga kasalukuyang opisyal sa default. At para sa mga limitasyon sa termino ng mga kasalukuyang opisyal, ang mga naunang desisyon tungkol sa hindi kumpletong termino at hindi sinasadyang pagkaantala ay maaring makaimpluwensya sa mga kaugnay na resulta. Ito rin ay isang pampublikong debate. Sapat ba ang kaginhawaan ng lehislatura upang baguhin ang schedule ng eleksyon? Magkakaroon ng pangmatagalang epekto ang desisyon ng korte sa schedule ng eleksyon at pananagutan sa demokrasya. Mga ka-edoks, sa usaping ito tungkol sa holdover provision sa RA 12232, malinaw na hindi lang simpleng teknikalidad ng batas ang nakataya dito. Ang tunay na tanong, hanggang saan ba natin pahihintulutan na mantala ang karapatan nating pumili ng mga leader sa tamang oras? Oo, naintindihan natin ang punto ng gobyerno na minsan kailangan ng postponement para sa practicality o budgetary reason. Ngunit kung paulit-ulit itong mangyayari, hindi ba't unti-unti nitong binabawasan ang tiwala ng tao sa mismong proseso ng halalan? Ang holdover ay maaaring magdala ng katatagan sa barangay at SK governance pansamantala. Pero ang panganib naman nito ay ang pagbuo ng kultura at pagkakuntinto at pagbibigay ng kapangyarihan ng mas matagal sa mga opisyal na hindi na binibigyan ng panibagong mandato ng tao. Lalo na kung kasuklam-suklam na sa mga botante ang kanilang paninilbihan na walang silbi sa marami at meron para sa iilan.
Yung mga kaalyado at supporters lang ang pinagsilbihan, halimbawa na lang sa pamimigay ng ayuda. Ano pa ba't di tayo makakita ng proyekto sa kanilang 20% development fund? Sa madaling salita, sila ay nananatili hindi dahil sa panibagong boto at mandato ng taumbayan, kundi dahil lang sa isang batas. Dito makikita kung gaano kahalaga ang papel ng Korte Suprema. Hindi lang nila susuriin ang RA 12232 bilang litra ng batas, kundi ang mas malaking prinsipyo. Ang karapatang bumuto at ang tiwala ng taumbayan na iyon ay hindi basta-basta isasantabi. Sa huli mga ka-EDOX, dapat tayong maging mapagmatsyag. Ang halalan ay hindi lamang obligasyon kundi karapatan. Ang ating boto ang nagbibigay buhay sa demokrasya. Kaya tanong ko sa inyo, handa ba tayong ipagpalit ang ating karapatan sa ilang buwan o taon ng pagkaantala? O tatayo tayo para ipaglaban na ang boses ng tao ay laging mas mahalaga kaysa kaginhawaan ng iilan? Ako po ay naniniwala na kung tunay nating mahal ang ating bayan, dapat nating bantayan at pahalagahan ang bawat pagkakataon na tayo'y makaboto, sapagkat dito nakasalalay ang direksyon ng ating kinabukasan. Manatili sa amin habang sinusubaybayan namin ang desisyon ng Korte Suprema. Magkomento sa ibaba, dapat bang manaig ang kaginhawaan ng lehislatura kaysa pagiging napapanahon ng eleksyon? I-like, mag-subscribe, at i-ring ang bell para sa mga update. Salamat sa panonood at ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.